Ang pelikula ay nagbubukas sa kalagitnaan ng dinastiyang Qing, na tila isang malas na panahon para sa China dahil sinimulan ng mga taga-kanluran na may kapangyarihan ang kanilang pagsalakay. Si Prinsipe Dun ang pinagkatiwalaan sa kaligtasan ng bansa, ngunit malinaw na nahihirapan siyang ipagtanggol ito sa mga pag-atake ng mga kaaway. Isang araw ay inalerto siya tungkol sa isang biglaang pagsalakay ng 20,000 na hukbong British, na nagudyok sa kanya na magmadaling lumabas upang siyasatin ang sitwasyon. Nang mapansin niya ang isang eroplano ng British na lumilipad papunta sa kanyang palasyo, siya ay natakot dahil ang kanyang hukbo ay walang mga armas upang harapin ang mga ito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa ating bida na si Yang Chan na nakatakdang pakasalan ng isang dalaga na nagngangalang Chen Yuni na mula sa nayon ng Chen upang matutunan niya ang estilo ng Chen Kung Fu. Gayunpaman, ang kanilang kasal ay biglang nagambala nang ang nakatatandang kapatid ni Yuni na si Zai ay umuwi na pagkatapos ng maraming taon. Kasama niya ang kanyang asawa na maganda ngunit pipi, mukhang masaya ang lahat na makita sila maliban sa ama ni Zai na si Master Chen. Guys, let's start Ramadan with a bang! Nang gabing iyon, pinapanood ng buong pamilya si Chan na kumakain ng mga dahon. Naguguluhan si Yuni, kaya ipinahayag ng kanyang ama na ang mga kakayahan ni Chan ay pinipilit siyang kumain ng marami dahil ang kanyang enerhiya ay nauubos ng kapangyarihang taglay niya. Ayon sa Master, si Chan ay magiging tunay na Kung Fu Master kung makakabisado niya ang Chen style. Upang makabisado ang estilong ito, ang enerhiyang pambabae ni Yuni ay dapat na mahanay sa kanyang enerhiyang panlalaki gayunpaman, nag-aalangan siyang gawin ito dahil hindi niya siya gusto. Kasunod nito ay pumunta si Yuni kay Chan at naglatag ng mga patakaran tungkol sa kanilang kasal, hindi dapat sila magsama sa isang kama at dapat niya siyang tawaging Master. At si Chan ay inosenteng sumang-ayon sa lahat ng mga patakarang ito. Sa kabilang banda, si Zai ay naguguluhan kung bakit ang kanyang matalino na kapatid ay ikinasal sa isang hangal na tulad ni Chan. Bukod dito ay nagalit siya nang malaman na ang kanyang ama ay nagbabalak na ituro ang Chen style sa isang tagalabas. Hindi niya maintindihan kung paano makakalimutan ng kanyang ama ang hula ng tansong kampana na iniwan ng kanilang ikasampung Grandmaster. Pagkatapos ay isinalaysay ni Zai ang kwento mula sa nakaraang henerasyon nang ang kanilang ikasyam na Grandmaster na si Chen Wangting ay nagtatag ng Chen style Kung Fu. Ayon kay Zai, ang mabait na ikasampung Grandmaster ang nagtatag ng pamana na ito at ipinalaganap ito sa buong bansa. Ang estilong Kung Fu na ito ang nagpalakas sa pamilyang Chen kaya maraming mga aspirante ang gustong makabisado ito. Isang araw ay binisita ang Grandmaster ng isang baliw na monghe na may dalang malaking bag sa likod. Nagkunwari itong mahirap kaya naging mabait sa kanya ang Grandmaster at binigyan siya ng pagkain. Pinahintulutan niya ang monghe na manatili sa palasyo ng ilang araw kahit labag sa kalooban ng kanyang mga alagad. Ngunit isang araw ay pinanood ng monghe ang mga mag-aaral na nagsasanay ng estilong Chen Kung Fu at pinagtawanan sila. Sa galit, ang mga alagad ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa kanya, ngunit madali silang natalo ng monghe na inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang Buddhist monk. Dahil sa pagtataka sa kanyang panlilinlang, nagtanong ang Grandmaster tungkol sa kanyang motibo. Tumugon ang monghe sa pamamagitan ng paglalabas sa isang lalaki mula sa kanyang malaking bag, na isa pala sa mga estudyante ni Chen. Ibinunyag niya na nahuli niya ang estudyante na nagnanakaw at inaatake ang mga babae sa isang kalapit na nayon gamit ang Chen style Kung Fu. Bilang resulta, ang monghe ay pumunta doon upang parusahan ang Grandmaster dahil sa kawalang ingat ng kanyang mag-aaral. Ngunit agad na nagbago ang kanyang isip matapos masaksihan ang kanyang mga kabutihan at katapatan. Gayunpaman, nagbabala siya laban sa pagtuturo ng estilong ito sa sinuman maliban sa pamilyang Chen. Naglagay din ang monghe ng isang tansong kampana sa labas ng mga pader ng templo ni Chen, nagagawa ng isang sumpa kapag natutunan ng mga tagalabas ang kanilang kung fu ay isang malaking sakuna ang sasapit sa buong nayon. Nang malaman ito ay nabahala si Yuji na magdadala si Chen ng kapahamakan sa angkan, kaya iminungkahi niya na patayin ito kaagad. Kinaumagahan, sina Zai, Ji, at ang ilan sa kanilang mga tauhan ang humarap kay Chan at naglunsad ng kanilang pag-atake sa kanya. Sa isang hindi inaasahang pangyayari ay pinukaw lamang nito ang mga nakatagong kapangyarihan ni Chan, pagkatapos ay nagalit siya sa mga umatake. Nang malaman ito ng mga mag-aaral, sinubukan nilang makialam ngunit ang kanilang lakas ay walang binatbat kay Chan. Gayunpaman, nang makita niya na papalapit si Yuni, bigla siyang huminto at nahimatay.
Nang maglaon, nakipag-usap si Zai sa kanyang kapatid na babae at nagtangka na hikayatin siyang putulin ang relasyon kay Chan, na binabanggit ang pinaghihinalaang banta na dala niya. Gayunpaman, iginiit niya na mananatili siyang kasal sa kanya dahil iniligtas niya ang kanyang buhay sa nakaraan. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy na nagsasanay si Chan kasama si Yuni, dahan-dahan na pinagbubuti ang kung fu na estilo ni Chen. Ang eksena ay napunta sa Britain kung saan ang isang lalaking nagngangalang Fang Zijing ay pumasok sa isang abandonadong pabrika, na dating pag-aari ni Zai. Ngunit ngayon, ang pabrika ay kinumpiska ni Duke Fleming na isang lalaki mula sa East India Company, kung saan siya ay may utang na malaking pera. Sa sandaling iyon ay nahuli ng isang grupo ng mga alip-ores ni Duke si Fang, ngunit inutusan sila ng kanilang boss na palayain siya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Fang ang kanyang pagnanais na isagawa ang paghihiganti laban sa pamilya Chen dahil siya ay nawala ng mahal sa buhay dahil sa kanila. Dahil dito ay humingi siya ng tulong kay Duke, na sinang-ayunan naman niya. Kinabukasan sa templo ng palasyo, ang tansong kampana ay nahulog mula sa kisame at nagsimulang umikot ng napakabilis. Nagdulot ito ng takot sa mga taga-nayon dahil naniniwala sila na dinala ni Chan ang sumpa ng kampana at malapit nang masira ang nayon. Samantala, nakita ni Master Chen ang asawa ni Zai na pinapanood ang lahat ng ito mula sa bubong ng templo. Nang hinarap niya ito, nalaman niyang siya pala ang nakialam sa kampana at nagpaikot nito. Sa loob ng templo ay pinigilan ni Zai ang pag-ikot ng kampana na nagpakalma sa lahat, pagkatapos ay hiniling ng mga taga-nayon na alisin si Chan dito. Gayunpaman, nagpakita si Master Chen at sinabing ang pagbabalik ni Zai sa nayon ang nagdudulot ng kaguluhan. Inihayag din niya kung paano nakikipag-ugnayan pa rin si Zai kay Fang. Upang patunayan ang pagtataksil na ito, ang Master ay nagtakda ng isang labanan sa pagitan ni Zai at Chan na humantong sa isang matinding sagupaan. Sa unang ilang sandali ay pareho nilang hindi matalo ang isa't isa, ngunit sa isang punto ay nagtagumpay si Chan na makapagbigay ng isang malakas na suntok sa kalaban na nagbubunyag ng isang nakakagulat na paghahayag. Si Zai ay may suot na kalansay sa ilalim ng kanyang damit, na nagpapahintulot sa kanya na lumaban tulad ng isang propesyonal. Ngayong siya ay nahuli, sa wakas ay inamin niya na hindi niya gusto ang kung fu at sa halip ay naghahangad ng mga mekanikal na pagbabago. Sinabi pa niya na ang mga pamamaraan ng kung fu ay hindi sapat upang pigilan ang mga mananakop sa kanluran. Ipinagtapat din niya na nakipagtulungan siya kay Fang dahil nangako ito na babayaran niya ang kanyang utang, ngunit malinaw na hindi niya alam ang masamang motibo nito. Sa susunod na eksena, naghahanda si Zai at ang kanyang asawa na umalis sa nayon nang pinigilan sila ni Yuni. Ibinigay niya sa kanya ang pamana ng kanilang pamilya at sinabihan siyang ibenta ito upang mabayaran ang lahat ng kanyang mga utang. Sa ibang lugar, si Fang ay pumalit sa posisyon ng representante gobernador sa ilalim ng utos ng pangkalahatang gobernador. Ang dating gobernador na si Jiang Yanhao ay nagnanais na magsampa ng reklamo tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ni Fang na ang East India Company ay nagbayad ng malaking halaga upang makuha ang posisyon na ito. Makalipas ang ilang araw, dumating si Zai at ang kanyang asawa sa kanyang abandonadong pabrika sa Britanya at nakita nila itong sarado. Hindi pinansin ang payo ng kanyang asawa, pumasok siya sa pabrika para lamang mahuli ng ilang mga tulisan. Kasunod nito, ang mag-asawa ay dinala sa harap ni Fang na nag-utos sa kanyang mga tauhan na pahirapan sila dahil sa pagkabigo sa kanilang misyon. Nakiusap si Zai at sinabi na sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit napigilan ng kanyang ama ang kanyang buong plano. Inihayag din niya ang tungkol kay Chan na isang dating miyembro ng banal na kulto ng katotohanan. Ang pahayag na ito ay naging dahilan ng pagpaplano ni Fang ng isang bagong master plan upang ibagsak ang nayon ng Chen. Kakasuhan niya ang nayon ng pagkukubli sa isang kriminal dahil ang banal na kulto ng katotohanan ay dating isang grupo ng mga rebelde. Nang marinig ito ay nag-alala si Zai para sa kanyang bayan at nakiusap kay Fang na huwag saktan ang mga inosenteng taga-nayon, ngunit determinado ang huli na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Pagkatapos ang eksena ay lumipat sa gobernador ng Zili at sa kanyang mga sundalo, na nasa gitna ng pagsubok ng isang bagong kanya na kanilang binuo para sa hukbong Tsino. Ang armas na ito ay pinaniniwalaan na maraming beses na mas mahusay kaysa sa mga nakaraang modelo. Ginamit ni Fang ang pagkakataong ito para hilingin sa gobernador na magpadala ng batalyon sa nayon ng Chen at sirain ito gamit ang kanilang bagong sandata. Sa kabila ng unang pag-aatubili, ang gobernador ay sumang-ayon dahil sa mga suhol ni Fang.
Noong gabi ring iyon, naranasan ni Zai ang isang bangungot na may mas malala pang mangyayari sa kanyang nayon. Bilang resulta, nagpasya siyang bumuo ng isang armadong glider na tinatawag na Power Wings upang magamit niya ito upang ipagtanggol ang nayon. Sa kabilang banda, ginugugol ni Chan at Yuni ang karamihan ng kanilang oras na magkasama sa pagsasanay. Sa paglipas ng mga araw, nagsisimula siyang umibig sa kanyang maamo at inosenteng ugali. Minsan, nilalabag niya ang sarili niyang mga alituntunin sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na matulog kasama niya sa kama at hinihiling sa kanya na tawagin siya bilang asawa sa halip na master. Isang nakamamatay na araw, dumating si Fang at ang kanyang hukbo sa nayon ng Chen at inilunsad ang kanilang mga bagong armas patungo dito. Ito ang nagudyok sa mga taga-nayon na tumakbo para sa kanilang buhay. Pagkatapos ay ipinatawag ni Master Chen si Chan sa tuktok ng isang bubong at tinanong kung paano nila haharapin ang ganitong sitwasyon. Nakapagtataka, ang ating bida ay nagmumungkahi na kumain sila ng masarap na almusal at pagkatapos ay isuko ang kanilang mga sarili. Hindi tumutol ang Master at inutusan si Yuni na maghanda ng almusal. Patuloy na binomba ni Fang at ng kanyang mga tropa ang nayon, habang sina Master Chen, Chan at Yuni ay nag-aalmusal. Sa gitna nito, inutusan ng Master ang dalawa na humanap ng isa pang Master, si Li Chen-kun, na pinaniniwalaan niyang makakapagpabago ng sitwasyon. Kasunod nito, ang tatlo ay nagtakda na nagpapanggap na sumuko sa kanilang sarili. Ngunit bigla na lang silang lumaban sa mga ito, sa kabila ng pagiging tatlo lamang nila, nagagawa nilang pabagsakin ang daan-daang mga kalaban. Sa isang kritikal na punto, kumuha si Fang ng baril at itinutok kay Chan, ngunit bago pa siya mapatay, si Zai ay nagpakita na may bagong kagamitan at nagpakawala ng isang bomba sa mga kaaway. Pagkatapos ay inutusan ni Master Chen ang mag-asawa na tumakas kasama si Zai, habang balak niyang sumuko. Sa pagsunod sa kanyang mga utos, ang dalawa ay humawak sa glider at lumipad, ngunit hindi nagtagal, ang glider ay naubusan ng gasolina. Sa isang mabilis na hakbang, tumalon si Zai dito upang mabawasan ang bigat, na nagpapahintulot sa dalawa na tumakas sa lugar. Sa susunod na eksena, nalaman natin na si Master Chen at Zai ay nakakulong sa iisang selda. Sa panahon ng kanilang pagkakulong, humingi ng paumanhin si Master Chen sa kanyang anak, na nagpahayag ng pagsisisi sa hindi nararapat na panggigipit sa kanya na itaguyod ang martial legacy ng pamilya. Inamin niya na natakot siyang lumihis sa tradisyon, ngunit ngayon ay napagtanto na niya ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ipinagmamalaki niya ang kanyang anak, dahil pakiramdam niya ay higit pa ang nagawa ni Zai kaysa sa kanyang buhay. Sa wakas, naresolba ng mag-ama ang kanilang hindi pagkakaintindihan, na nagbahagi ng emosyonal na yakap. Samantala, dumating ang mag-asawa sa palasyo ni Master Chen-kun, ngunit kailangan nilang labanan ang ilang miyembro ng angkan bago makarating sa kanya. Tinanggap ni Chan ang hamon at nagsimulang lumaban, walang kahirap-hirap na tinalo ang lahat ng miyembro ng angkan gamit ang kanyang mahusay na Chen-style kung fu na kahusayan. Nang malampasan ang mga hadlang na ito, ang dalawa ay pinayagang makita si Master Chen-kun. Ipinagtapat nila ang patuloy na suliranin ng kanilang nayon sa Panginoon, na pagkatapos ay ipinadala ang isyong ito kay Prinsipe Don. Pumayag ang prinsipe na tulungan sila, ngunit dapat nilang patunayan ang kanilang sarili na sila ang tunay na manlalaban ng kung fu ni Chen. Sa una para dito, nag-set up siya ng tunggalian sa pagitan ni Chan at Master Chen-kun, malinaw na isang mahirap na laban. Determinado na iligtas ang kanyang master at ang kanyang nayon, pumayag si Chan sa labanan. Ang isang mabangis na tunggalian pagkatapos ay naganap sa pagitan ng dalawa, at sila ay mukhang pantay na malakas. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng mahigpit na pakikibaka, ang lakas ni Chan ay nang ibabaw at nagawa niyang talunin si Master Chen-kun. Sa tagumpay na ito, nag-utos ang prinsipe ng masusing pagsisiyasat sa nayon ng Chen. Pagkatapos ay pinalaya niya sina Master Chen at Zai matapos ibagsak si Fang pati na rin ang kanyang mga tauhan. Sa huling eksena, bumalik sina Chan at Yuni sa kanilang nayon kung saan sila muling nagsama-sama ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Si Chan ay tinatanggap ng lahat ng mga taga-nayon, na ngayon ay itinuturing siya bilang isang bagong Chen-style kung fu master. Sa kabilang banda, si Duque ay tinanggal mula sa East India Company matapos masangkot kay Fang. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa Britain, sa halip ay hinuli niya si Fang at dinala siya sa kanyang misteryosong institusyon upang maisakatuparan ang pagsasaliksik sa mga sukdulan ng tao. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito.
Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!